Ngayong Marso, panahon na para muling pag-usapan ang dengue. Para handa tayo sa season ng lamok. Ito rin ang simula ng tinatawag na breeding period ng mga lamok na nagdadala ng dengue. Bakit nga ba Marso? Kasi bago pa man dumating ang tag-ulan, mainit at may paminsang ulan. Perpektong panahon ito para sa Aedes aegypti na mangitlog at dumami. Dahil dito, makakasama natin ngayong umaga ang isang health expert para ipaliwanag kung paano tayo makakaiwas sa dengue at para linawin ang mga maling paniniwala tungkol sa sakit na ito. At kasama po natin ngayong umaga ang isang adult internal medicine and infectious diseases doctor na si Doc Jan George Francisco. Good morning, Doc. Welcome po. Good morning. Thank you for having me. Oo, nagulat ako kasi parang kasi start pa lang ng Marso, pinag-uusapan na natin yung dengue. Bakit mahalagang pag-usapan yung dengue? Samantalang karaniwan, Doc, di ba? Parang we talk about this pag rainy season pa. I think very apt kasi na we start right now at the summer season kasi mas madaling maglinis, mas madali natin ma-eliminate the breeding grounds of the mosquitoes for dengue. Unlike when we do it in the rainy season already, parang mahirap nang pumunta, when you go in above the roofs, no? Kasi nandun minsan yung mga breeding grounds. Naiipon doon kasi when diba ngayon parang kahit naman summer season may spot rains pa din. So napupunta doon inside. Tapos doon pumupunta yung dengue. Then they multiply there. So that's the first S. Yun yung mga examples. Yeah, ano pa ba? Yung mga vases, tapos yung mga flower pots na yun. empty. Tapos nasa garden, yan, mga ganyan. Doon talaga kasi still stagnant water ang gustong-gusto ng Aedes mosquito. Okay. Tapos yung pangalawa, so seek and destroy and then secure protection. So of course, when the time comes, pagka medyo madami ng mosquito, protection natin. So mag long sleeves, mag pants, tapos mag-apply ng yung mga lotion, that can repel yung mosquito. So pangatlo, Doc, I always hear this about mosquito repellents, Yeah. yung DEET. DEET, yeah. What is it? Okay, so it's kasi siya parang yung mosquito pagka naamoy niya, so lumalayo sila. Yun yung niya. Yun Is yung it bad mechanism. or is it good? Kasi yung iba, ina-advertise talaga na DEET-free. Ano ba yung DEET? Well, sometimes kasi parang it has been linked yung DEET kasi it has been linked sometimes daw to parang pwedeng cancer producing or parang cancer mutagenic properties, may mga ganyan kasi. So meron ba tayong mas are there certain mosquito repellent That lotions that are more that we should prefer over others? So yun nga, there are many in the market already that are DEET-free. Meron din yung parang parabens-free, may mga ganyan din sila. Tapos meron din kasi yung parang yung natural. So which of those should we be buying? Yeah, the DEET-free is okay and it's very much tag dito. So mas maganda kung Oo, DEET-free oo. yung ipinapahid natin. Yeah, kasi syempre it comes in contact with your body. Oo. Sometimes it's mainit, no, dun sa balat. So yun kasi yung yung nararamdaman ng mga Akala ko patients. cancer causing. Hindi, yun nga. Yun yung Mainit? kasi mainit kasi siya. At cancer causing? Yeah, yun kasi it has mutagenic properties, yung DEET. Oo. So that's why we want the DEET-free lotions. Variant. Yeah, Okay. oo. Tapos Next. ano pa ba? So yung pangatlo, ano na ba? So yung ayun nga, yung pangatlo, nawala tuloy ako. Yung pang-isa, so secure protection, yung pangalawa, and then bigla ako na blank. Anyways, yung Pag naalala mo na lang, Doc. yeah. So ito po bang mosquito na Aedes aegypti ay talagang daan-daan daw kung manganak? Marami talaga siyang kasi it lays nalilay na eggs on the stagnant waters, tapos dire-diretso lang yan. Tapos pagka mas mainit kasi, the temperature is mas mainit, mas mabilis din silang nagmamature into mature mosquitoes that can, transmit the
the dengue virus itself. And then of course, just a quick reminder kung ano po yung mga simptomas ng dengue. Okay, so pinaka-common pa rin yung lagnat, no? Very non-specific na lagnat. Kaya lang, usually the lagnat is mataas, umaabot hanggang 40, nagkakaroon ng chills, nanginginig yung mga pasyente. Yung iba, so ang old name of dengue is breakbone fever. So that is how painful it is. Masakit ang kasukasuan, masakit ang kalamnan. So that's part of it. No? So pagka ganyan yung mga sintomas, meron na tayong inkling that this might be dengue. So hindi mo talaga yun ma-wave off kasi Yes. may kasamang sakit ng katawan. Okay. So, Doc, aside from dengue, ngayon na onset of summer, what other diseases or sicknesses are common and that we should be looking out for? Okay, so in the summertime kasi parang there are non-infectious causes also na pwedeng yung iba nagkakaroon lang ng simple rash which might be yung kasi sunburn, yung mga ganyan. Sunburn or yung Bungang araw. bungang araw? Yeah, meron din yun. So, pwede yun, bungang araw. Kasi nga, dun sa yung nakatagong areas, Okay. pwedeng magkaroon ng occlusion, ng pores. So, kaya ano yun? mainit kasi. Ano yung occlusion? Natatakpan kasi yung pores. Kasi di ba, nakadamit tayo. So, pag mainit, So yun ang breeding ground ng bungang araw. oo, pwede yun. oo. So anong prevention ng Doc? Hindi, Dapat- so maligo lang palagi. Tapos, Pag wear loose naliligo, clothing. nagkakaroon ng ano? Pwede, oo. Yung iba, kasi ang kaya ayaw, makate. kasi Oo. ayaw niya na parang siya ay nasasakluban ng Oo, kasi yun nga, clothing, ano nga siya, tapos- bungang araw. So, ang trigger Yung sweat. talaga niya ay sweat and yung init. Oh. So, So, yun yung the ano. solution is Yeah, you keep it yung- dry. Yeah, keep it dry. yourself Also, dry. yung loose clothing kasi nga mainit. Tapos, yun nga, maligo. Yun sa Ano atin. pa, Doc? Oo. Aside from bungang araw? Okay, so there are other infectious causes naman. So parang mas nakikita lang na yung measles can also, although measles can happen anytime kaya Okay. lang mas nakikita lang to during time ng summer kasi nga walang pasok yung mga bata, madali nagkakahawaan. Ayun, nagkakahawahan. Tap- Sa school din naman, Yes, hindi ba? oo. Kaya mas nakikita, so pag pumasok na yung mga bata, then pagka may measles, then kumakalat siya. Kasi mabilis makahawa ang What measles. else, Doc? Aside from Sore measles? eyes also. What are the symptoms of measles para sa So, mga kada measles, natin? of course, meron ding fever yan. Meron Oo. mga kulani, like usually nandito sa likod ng tenga or nandito. Ano yun? Ano Yung tsura nun? kulani, kakapa mo siya na matigas behind the ears or dito. Tapos yung tinatawag namin Koplik spots, meron mga puti-puti sa loob ng bibig. Oh. Tapos of course, ang pinaka nakikita yung rash ng measles, yung may mga butlig din siya It's na all over makati. the body? Yes, oo. Tapos, anong solusyon doon, Doc? So Treatment. measles is a virus also, parang dengue. Then it just waves off, no? Parang wala talaga siyang It just has to specific run na its treatment. course. Oo, wala siyang So, walang treatment gamot para dito? Wala. Supportive always. So Okay. kung may lagnat, bibigyan mo ng for lagnat. Tapos kailangan i-isolate yung pasyente. Yan ang pinaka-importante kasi pakabilis makahawa ng measles and it's airborne. No? We consider it airborne. Mga how long? Para bang 1 COVID? week. 1 week? Usually 1 week. Tapos pagka wala na kasing rash, then medyo okay na yung bata. Ano pa, Doc? Yung sore Conjunctivitis, eyes, diba? yes. Conjunctivitis, pink eye, sore eye. So those are Bakit your nga ba same. yun, Kaya lang siya mas madami kasi nga same with measles, no? It can happen naman anytime. Kaya lang mas napapansin lang natin ngayon kasi yung mga bata nasa bahay lang, no? Tapos mabilis din kasi siyang makahawa. How? Ano kasi siya Contact? sometimes contact and parang not airborne kasi hindi naman lumilipad yun from there pero usually kasi nahawakan yung kamay tapos surfaces tapos pag nahawakan nung another kid or person mahawakan din niya yung eyes niya mga ganun. Ayun. Okay, meron tayong mga fake or fact items, Oh, Doc. sure. Sabihin nyo na lang kung ito ay fake or fact. Tungkol sa dengue, hindi po daw pwedeng magka-dengue ng higit sa isang beses. Is this fake or fact? So that is fake, no? So actually Wow, naman, multiple multiple times, Kasi yeah. sometimes, Oo. di ba, Doc, yung pinakamalubhang version nito,
really necessitates blood Transfusion, yes. Oo. So, we can have 4 dengue in our lifetime kasi there are 4 serotypes of dengue. So, that's dengue virus 1 to 4. So, pagka ganoon, tapos ang masakit dito, yung usually the first dengue that you can have, kadalasan asymptomatic or very, very mild symptoms. Kaya hindi siya nadadiagnose. Kaya lang, when you again have it, there's a stacking effect na tinatawag, mas malala. So, doon natin nakikita yung mga pasyente in the hospitals. Tapos, when they go in the hospital, sobrang bagsak na ng platelets. And the platelets, as we all know, is part of our bleeding. So, pagka mababa siya, madali tayo mag-bleed. So, yun yung mga... What kind of platelets is this? So platelets in the blood. So, yun yung ano niya. So, when you get a blood sample, yung complete blood count, CBC. Correct. So, you look at the platelets, makita mo doon medyo mababa Pag na siya. mababa yung platelet count, Yun ibig yung, sabihin, it's a nidus for us na magpa-test na kami for dengue, if it is dengue. Tapos, and if it gets too low, sometimes I see patients, meron single digits lang yung kanilang platelets. So that's very problematic kasi pwede magkaroon ng brain bleeding, abdominal bleeding, yung nagkaka-ulcer tapos nagbi-bleed. And that's where the complications arise. so at what point should a person actually go to the hospital na? Okay, so ano lang naman, lagi namin kasing sinasabi, kasi nga self-limiting, so nawawala lang naman talaga mag-isa yung dengue. Pero if the patients really cannot eat already, meron siyang bleeding signs, bleeding gums, nagdumi ng dugo. Pagka nagdumi ng may blood, makikita mo siya either blood color or red or black. No? Pagka black, medyo on the upper part kasi ng stomach yun, nagbi-bleed eh. Tapos meron din yung iba nagsusuka, no? Tapos menstruation, heavy menstruation also in women. Naidus din namin yan. Kasi pagka ganun, minsan hindi mo na predict, madami na pala silang nilalabas. So hospital na yan Yes, when those symptoms come out. Fake or fact, nakakahawa daw po ang dengue mula sa tao papunta sa tao. Okay, so medyo weird lang yung sagot dito, pero this is a fact, no? Pwede siyang makahawa just because the mother, yung buntis na mother, vertical yung transmission to the baby. Yun lang, pero hindi siya parang flu, parang COVID that can be transmitted pag halimbawa tayo nag-usap, hindi yun. Kasi kailangan niya yung mosquito, no, na may infect ka with another mosquito. Ano ba meron yung mosquito na yun, Doc? So, yung virus kasi lodges into the saliva nung mismong lamok. Yun siya yung That parang particular lamok. Aedes Yung Aedes lamok. aegypti. Yun. So, Aedes aegypti or Aedes albopictus, yun yung pangalan niya. So, may mga ganyan kasi. Makikita mo ba kung Aedes aegypti just by looking at it? Yeah, actually. Meron kasing specific na parang stripes. Yung Ayun, yung type na di ba yun? minsan pag nakita mo yung lamok, parang Yung parang stripy. observe mo pa siya. Yung black and white. Oh, black and white, may stripe siya. Tapos Ayun siya. medyo ganyan siya, yun yung stance niya. Oo. May mga ganun kasing tinitingnan doon sa lamok. Malaki ba to? Maliit? Walang pinipiling size? Wala masyado. It's not, it's Ayan not, siya, ganyan ba yan? Yes. Ganyan, oo. Ganyan, siya yan mismo. Ito yung other variant. Pero meron talaga, hindi rin yan Aedes. Meron kasi yan. yung parang nauna yata, I think. Ito, yan, yung Mercian stripes. Yung may mga stripes pala are the ones yan we yung should be medyo aware mas of. more Ayan of siya, Aedes. Yes, yan. Oo. Yan ang pinaka-classic example. Oo. Totoo bang mas aktibo sila? Fake or fact, Doc? Totoo bang mas aktibo sila kapag hapon at umaga? Okay. So this is a fact, no? So so dati parang we term them as either day biters, itong yung Aedes mosquito. Pero we found out na active talaga kasi sila na nagro-roam around during around approximately 7 to 8 in the morning and 5 to 6 in the afternoon. Yan yung kasi may araw na. So kasi sila week flyer sila. So, kailangan nila ng araw para makapag-infect. Pero, pwede naman sila maka-infect kahit hindi araw. Nag-a-adapt din sila. No? So, there's a study in Singapore na, kasi,
Nag-adapt pa, di ba? Weird. Kasi kahit daw artificial light, they can use that already as their guide. So, kaya parang, pero yun nga, it's been found out that is very active in the morning, like 7 to 8 and 5 to 6 in the afternoon. Okay, last na lang, Doc. Kapag bumaba daw ang lagnat, ibig sabihin gumagaling na, fake or fact? So, this is fake, no? Oh! Bakit, no? Actually, so there are 3 phases of dengue: febrile, critical, tsaka recovery. So yung febrile, syempre, as the name implies, yun yung may lagnat. Pag nawala yung lagnat, yan ang talagang binabantayan. Kasi pag nawala na yung lagnat, the first 24 to 48 hours, critical phase, that's where yung BP bumabagsak. So, nagkakaroon ng hypotension, nagkakaroon na sila, yung mga nawawala na ng malay. Tapos yung iba naman, dun nagkakaroon talaga ng bleeding. That's where the platelets go very, very low. After that, na-surpass na niya yung parang first 24 to 48 hours after the fever, magre-recover na yan. Tataas na yung platelets niyan kahit anong mangyari. Yun na yun. Yes, then Tuloy-tuloy recover na na yun, sila. Doc. Oo. Okay, kaya Doc, para po sa mga nais pang magpakonsulta sa inyo, please give your contact details. Okay, so I have online consultations also from https://shearsmd.com/doc/George Francisco, and I can also be contacted in various hospitals in Bulacan. Maraming salamat, Doc. Okay, thank you. At mga kada, tandaan po ang simpleng paglilinis ng paligid, pag-aalis ng mga naiimbak na tubig ay malaking tulong na po para maiwasan ang dengue. Sa laban kontra dengue, prevention ang pinakamabisang protection po. Kaya ngayon pa lang, sinasabihan na namin po kayo na to clean your surroundings of the things na sinabi po ni Doc kanina. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.